update sa human trafficking cases laban kay KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy at iba pang usapin. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Nicolas Felix T. USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking ng Department of Justice. USEC T, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali Ninya, magandang tanghali Commissioner June. Thank you muli sa pag-imbita sa programa nyo. Kumusta po ang mga paghahanda ng inyong mga prosecutors sa mga ebidensya laban kina Pastor Apollo Quiboloy at mga kasama nito? Handang-handa naman yung mga prosecutors natin. Nakita natin kanina doon sa arraignment, may isang pangkat ng mga state prosecutors, mga galing dito sa head office, mga batikan at mga dalubhasang prosecutors to na sila ang humarap doon sa kaso. Kitang-kita naman natin na hinarang nila yung hiling ng kampo ni Pastor Quiboloy na ilipat ang detention ni Pastor Quiboloy sa hospital o sa bahay. Kaya ang punot dulo ng hearing kanina, insofar as custody is concerned, ay ang custody ni Pastor mananatili sa PNP, sa Camp Crame, at yung mga kapaakusado naman niya ay pinadala na sa Pasig City Jail. Bukod doon, sila ay masigasig na naghahanda para sa kaso nila. Alam natin ang pinaka-importanting witness dito ay ang complainant, si alias Amanda. At alam ko naman, regular sila makipag-ugnayan sa abogado ni alias Amanda at kay alias Amanda mismo. USEC, inuulit po ng PNP ang ilan pang lumutang na mga umunoy biktima ng pang-aabuso ng KOJC leader. Ano po ang magiging hakbang ng DOJ dito? Magandang pangyayari to, no? At hindi to nakakagulat. Dahil nga sa nangyari na naglakas loob tong si alias Amanda Cumaso at umunsad yung kaso lamang kay Pastor Quiboloy at naaresto si Pastor Quiboloy, madami ng mga ibang biktima na naglalakas loob at lumulutang upang masabi yung kanilang kwento. Bukod dun sa mga lumapit sa PNP, sa amin din mismo, no, may mga lumapit na ilang mga biktima na nais din na magsalang ng kanya-kanyang mga kaso. So sa ngayon, kami makikipag-ugnayan kami sa PNP para tingnan, no, kung handa na ba talaga yung kanilang mga hawak na biktima na magkaso, at kami makikipag-ugnayan, no, upang maghain ng mga panibagong kaso para sa mga biktima na ito. Sir, posible po bang isama sa Witness Protection Program ang mga umano'y biktima ni Pastor Quiboloy? At paano po ang magiging proseso nito? Pwede silang masama sa Witness Protection Program. In fact, kay alias Amanda, inaya na namin na masama siya sa Witness Protection Program. Ngunit para sa kanya at sa kanyang abogado, mas komportable sila sa kanilang sariling mga arrangements, no, para sa protection ni alias Amanda. Ang nabigay na lang namin sa kanila ay kada punta nila sa korte ay may escort sila ng mga tao namin mula sa WPP. Yung mga iba namang biktima, kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, i-refer namin sila sa WPP at sila na lang makikipagsundo, no? Magkakasundo kung ano magiging arrangement nila para sa Witness Protection. Hingi na din po kami ng update kung may extradition request na po kayong natanggap mula sa Amerika para sa mga kasong kakaharapin doon ni Pastor Quiboloy. Sa ngayon, wala pa kaming natatanggap na extradition request. Ngunit may alam si Secretary Remulla na parating na daw ang opisyal na hiling mula sa Estados Unidos. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano po ang proseso sa ganitong sitwasyon kung may kaso sa dalawang bansa ang isang akusado na isang Pilipino? Ang tatanggap ng opisyal na hiling ng ibang bansa ay ang Department of Foreign Affairs. Sila mismo may konting pagsusuri silang gagawin doon sa hiling, tapos pagkatapos nun ibabato nila sa amin. Tapos kami din may sariling mga pagsusuri kaming gagawin. Halimbawa, titingnan namin pag yung offense na to ay extraditable, no? Or kung sakop ito ng extradition treaty natin sa Estados Unidos. Tapos pagtapos nun, tayo ay magsasampa ng kaso sa Regional Trial Court kung saan doon ililitis kung karapat-dapat bang i-extradite ang si Pastor Quiboloy. Sa ibang usapin naman po, ano po ang update sa resolution ukol sa qualified trafficking case laban kay dating Mayor Alice Guo at kailan po ito lalabas? Ang nasabi sa akin ng mga piskal na may pasya nito ay lalabas na ito ngayong araw. Kaya kami inaabangan na lang namin ang release nito. At once ma-release, no, nakikausap na namin yung justice beat ng media, kami ay magbibigay ng announcement sa kanila. May tanong po si Luisa Erispe ng PTV. Kumpirmado na po bang inilipat na sa Valenzuela, RTC ang kaso ni dating Bamban Mayor Alice Guo na
mula po sa Tarlac RTC? Itong balita na to, nakita ko lang sa social media, no, na nalipat na daw mula sa Banban tsaka mula sa Capas papunta sa Valenzuela, no. Pero mas mabuti tanongin natin yung ombudsman kasi hindi kami may hawak ng kaso na to, hindi kami nag-conduct ng preliminary investigation at sa ngayon yung may hawak nito sa korte ay ang Office of the Special Prosecutor. Tanong pa rin po mula kay Luis Arispe ng PTV. Sa investigasyon naman sa di umano'y burial site sa Porac, Pampanga, nakapag-apply na po ba kayo ng court warrant? At ilan na ba ang natagpoang burial site sa lugar? Ito po ba ay sa loob o labas ng Lucky South 99? Kami nakikipag-ugnayan ngayon sa PAOK at sa law enforcement upang sa paghanda ng mga dokumento, no, para sa application for search warrant. At umaasa kami sa sunod na linggo, maihain na natin ang application for search warrant sa RTC, no. Ang alam namin ay nasa loob ng compound ang mga bangkay, no. Kaya tingnan na lang natin, no, kung mabigay ng korte ang search warrant, tingnan natin kung anong mangyayari habang pinapatupad ito. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa isyung ito. Muli magpapasalamat kami sa ating mga kababayan dahil sa interest sila sa kasong to, sa mga kasong ito. Kung nakikita naman natin, ang dalawang kaso nito, ang common denominator dito ay ito ay human trafficking, no? Human trafficking ang reklamo dito. Ang problema ng human trafficking ay mabuti nagiging mas mulat at mas maalam na ang mga taong bayan dito at sa kanilang pagiging mulat at maalam ay doon mas mapipigilan, no, ang human trafficking. So sana ituloy lang ang ating interest at tuloy lang natin ang ating pagiging mas maalam dito sa masamang topic na to. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Nicolas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking ng DOJ.